Isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Good morning po. Ngayon po ay nasa dako po na tayo po ng preaching service. At sa ating pong pagsisimula, tayo pong lahat ay buong puso at galak na awitin po ito pong papuring awit sa page 4, Sa Diyos ang Luwalhati. Ay dakila, mundo'y minahal, anak niya'y minigay. Buhay alay niyang pagtubos sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Uri sa Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Uri sa Panginoon ay magagalak. Kapit sa ama't sa anak, umahan. Gawan ay dakila, malhati bigyan. Bilis sa lubos, takdal na patupsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Uri sa Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Uri sa Panginoon ay magagalak. Lapit sa amat sa anak, umahan. Lawan ay dakila, walang bibigyan. Tayong lahat po ito niyo. Bawat tulo niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit alisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Uri sa Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Uri sa Panginoon, tayo'y magagalak. Lapit sa amat sa anak, umahan. Gawan ay dakila, walhati bigyan. Manalili po tayong nakayo at hiningin po natin kay Brother Christian na pangunahan po tayo sa isang panalangin. Sige po, tayong pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan sa mabiyayang araw po na pinagkaloob niyo po muli sa amin upang kami po ay muling magtipon at pagpatuloy ang iyong mga gawain, lalo na po sa preaching service po na ito. Salamat po, Ama, sa bawat isa na inyong hinatid dito sa iglesia, ang pag-iingat po sa amin, lalo na po na sa panahon ngayon ay maulan. Salamat po at patuloy niyo po kaming iniingatan, pinapatnubayan at ginagabayan. Sa inyo po din namin dinadalangin ang mga kapatiran po na hindi po namin kapiling sa araw na ito. Dalangin po namin ang anuman pong kadahilanan ay sa inyo namin pinapaubaya. Maging Ama ang mga makakapakinig
ng iyong mga salita sa pamagitan po ng online. Sa inyo din po namin dinadalangin na makarating po sa kanila ang iyong mga salita. Dalangin din po namin, Ama, ang iyong anak na gagamitin upang maghayag ng iyong mga salita. Pagkalooban niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo upang ito po ay maging liwanag po sa bawat isa sa aming pagbubulay. Dalangin din po namin ang mga kasunod pang mga gawain ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Maging ang kaorasan po na ito ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Kaya lahat po ng ito, Ama, ay aming dinadalangin kasama ng walang papuri at pasalamat. Ito po ay aming hinihiling sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Para po sa mga announcement po, patuloy po natin po na ipanalangin ang ating po mga lingguang gawain at mga outreach po na mga Bible study sa Nueva Ecija, sa Solib, sa Polillo at ang church po dito po sa Valenzuela at ating po mga youth at sa mga children's class po. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang atin pong mga puso at atin pong mga kaisipan para po sa napakahalaga pong bahagi po ng ating pong pagtitipon, ang paghahayag po ng salita po ng Diyos. At tawagin ko po ang ating pong tagapagsalita, si Brother Brian Vincent Gutierrez. Magandang umaga sa ating lahat. Muling pasasalamat sa Panginoon na nabigyan muli ng pagkakataon upang maghayag ng kanyang mga salita. Magbukas po tayo dito po sa Luke chapter 13. Luke chapter 13 verse 22 hanggang sa mga sumusunod po. Luke 13:22, babasahin ko po. At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangangaligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Siguro po tayo muna ay manalangin at humingi ng paggabay. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na binigay niyo sa amin upang magtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po kayo po ang patuloy na magbigay ng katahimikan sa paligid. Gayon din po, gabayan niyo kami at bigyan ng pangunawa upang matanggap namin ang mensahe na nais mong ipahayag. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa, makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo at may nagtanong sa kanya, kakaunti ba ang maliligtas? At sumagot po ang ating Panginoon at sinabi niya na ang pintuan ay makipot. Ang gusto ko pong mensahe na ihayag sa atin ngayong umaga ay ang narrow door o ang pintuang makipot na tinutukoy po ng ating Panginoon. Siguro po, tignan din po natin dito sa Matthew chapter 19 po. Sisimulan ko po dito sa verse 16. Matthew 19, verse 16. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos." Sinabi niya sa kanya, "Alin-alin?" At sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi sa kanya ng binata, "Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Gusto ko pong tignan natin dito ay yung kung bakit sinabi ng Panginoon na ang pintuan ay makipot or narrow. Bakit mahirap pumasok? Kasi po, marami tayong dinadala na hindi naman importante sa atin. Nakita po natin dito, itong binata, sinusunod niya yung mga utos, pero nung sinabi ng Panginoon na ibagbili mo ang pag-aari mo, sabi dito, yumaon siyang namamanglaw. Kung tutuloy po natin siyang basahin, dito sa 24, sa Matthew 19:24, "At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Hindi naman po ito tungkol talaga dun sa kayamanan. Tungkol po ito dun sa pagtangkilik dito sa mundo na ayaw nating bitawan. Kung iisipin po natin kung may isang daanan na makipot o narrow door, mas marami kang dala-dala, talaga pong mahirap pumasok, hindi po ba? Kasi mahirap pong bitawan. Ayaw po nating bitawan yung mga bagay dito sa mundo. Pero kung titignan po natin dito po sa Matthew 4:18, Matthew chapter 4 po, verse 18. Babasahin ko po. "At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihulog ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila'y namamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao." At pagkadakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kaniya. Napakaganda po dito na kung titignan po natin nung tinawag ni Jesus yung mga disciple dito, nangingisda po sila. Ibig sabihin po, ito yung kabuhayan nila. Ito yung pinagkakakitaan nila. Pero nung tinawag po sila, anong sabi dito? Iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kaniya. Parang ganun din po sa narrow door. Minsan ayaw nating bitawan yung mga bagay dito sa mundo. Kasi natatakot tayo na baka mawala. Ay, sayang to. Ito yung pinaghirapan ko to eh. Hindi ko pwedeng iwan lang to. Pero hindi po natin alam na sa kabila ng pinto, sa kabilang side po,
Mas marami pa po yung naghihintay. Sa Matthew chapter 6 naman po. Matthew chapter 6. Verse 33 po. Babasahin ko po. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi po natin alam yung hinahawakan nating bagay, makamundong bagay na ayaw nating bitawan para sa Panginoon. Hindi natin alam na mas malaki, mas mahigit yung naghihintay pag nakatawid tayo dun sa makipot na pintuan. Hindi natin alam na yung pagbitaw natin, hindi siya kawalan po. Kasi yung sabi dito, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga po sinabi dun sa binasa natin kanina, magsumikap na makapasok. Kasi po, yung mga naghihintay na rewards at blessings sa atin, mas higit po siya dun sa ayaw nating bitawan, dun sa dun sa ayaw nating i-let go, kaya hindi tayo makapasok dun sa makipot na pintuan. Susunod po, balik po tayo sa ating teksto sa Luke chapter 13. Dito naman po sa verse 25. Po, babasahin ko po. Kung makatindig na ang punong sangbahayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong mga sitayo sa labas at mga situktok sa pintuan na mga sasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Una pong nakita natin ay yung narrow door. Pangalawa pong gusto kong tignan natin ay yung narrow recognition o yung pagkakakilala sa Panginoon. Hindi po kasi parehas yung alam sa kilala. Knowing of and personally knowing Jesus. Siguro po yung magandang halimbawa sa mga sikat na mga tao. Alam po natin sila. Kung halimbawa ang sikat na artista, sino ba yung sikat ngayon? Sila, ayun, si Wilson Gutierrez daw po. Yung ano na lang po, yung medyo kamukha na Richard Gutierrez po. Ayan po. Siguro po alam po natin lahat yung pangalan niya. Pero sino yung kilala talaga siya? Siguro kami dahil pinsan ko po yan, hindi po. Joke lang po. Ganun po yun. Alam mo, pero hindi mo kilala. Kaya sinabi dito, dun sa 26, kung kayo'y magkagayo, pasisimulan ninyo sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Kasi po iba po yung personally knowing. Katulad po ng
Siguro po yung isa pang napaka-magandang example dito ay si Judas po. Kasama niya na po ang Panginoon. Isa po siya dun sa pinakamalapit, the 12 disciples po. Pero kung titignan natin sa actions niya, hindi niya po nakikilalang tunay ang Panginoon. Siguro pa basahin natin yung sa Matthew 26. Matthew 26:14 po. Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin? At siya'y ibibigay ko sa inyo." At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Ito po yung pinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesus. Kung nakikilala po niya talagang tunay ang Panginoon, hindi niya po magagawa yun. Pero despite na malapit na siya, kasama niyang kumakain, naglalakbay, nagtuturo ang Panginoon. Hindi niya pa rin po tunay na nakilala ang Panginoon. Kung titignan po natin dito, sabi 30 putol na pilak. Sa English po, shekels, 30 shekels. Alam niyo po ba yung value ng 30 shekels? Kung i-convert po natin siya sa pera natin ngayon, around mga 20,000 pesos po sa peso. 20,000 po, yun lang po yung halaga na binigay niya sa ating Panginoon. Hindi niya po tunay na na-recognize ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ngayon, nawa po ang bawat isa sa atin ay maging personal ang ating pagkakilala at relation sa ating Panginoon. Nakita po natin na hindi yung distance, hindi po yung proximity, kundi yung ating puso po na ang mahalaga kung nais nating makilala ang ating Panginoon. Balik po tayo sa ating text. Luke chapter 13. Dito po sa 28. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. At sila'y magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Pangatlo po at panghuli po, nakita po natin kanina yung narrow door. Pangalawa, yung narrow recognition. Ngayon po, gusto ko naman tignan natin is yung wide welcome or invitation ng ating Panginoon patungo sa kaligtasan. Sabi po dito, magsisipanggaling sa silangan at kanluran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, for everyone po. Although narrow po yung door, it is open for everyone. Tignan po natin dito sa Matthew chapter 28.
verse 19. Sabi dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na silang inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi po dito, lahat ng mga bansa. Hindi po niya sinabing, sa ano lang kayo, sa Amerika at saka sa Philippines lang. Bawal yung iba. Sarado yung borders natin. Hindi po. Sinabi po niya na sa lahat ng bansa. Ibig sabihin po, for everyone po ang kaligtasan. For everyone po ang pinto na pwede silang pumasok. Ang kailangan mo lang gawin ay pumasok. Siguro po tignan din po natin sa John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9 po, babasahin ko po. Ang Panginoon po nagsasalita, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ito po yun. Yung sinasabing narrow door. Ang ating Panginoong Jesus. At kung titingnan natin dito, sinabi niya po, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. For everyone po. Para sa lahat po. Ang ating Panginoong Jesus na nagsilbing pintuan upang makapasok tayo sa kaligtasan. Siguro po bilang conclusion, isang parallel din po siguro. Tingnan po natin yung sa Revelation chapter 3 po, verse 20. Babasahin ko po. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ako. Kanina po, dinescribe ang ating Panginoon as yung pintuan patungo sa kaligtasan. Pero dito naman po, tayo po, yung dinescribe na may pintuan. At ang Panginoon po, nagsisikap po siyang makapasok sa ating puso. Sabi dito, at ang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ako. Nawa po, tayo po ay magsumikap na pumasok sa makipot na pintuan. Gayon din po, nawa po pagbuksan natin ang ating Panginoong Jesus na nagsusumikap na pumasok sa ating puso upang tayo'y maligtas. Siguro po hanggang doon lamang ang ating mensahe. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin at sa mga salita ninyong nahayag. Nawa po kayo ang patuloy na gumabay sa amin sa natitira pang oras sa pagtitipon namin. Kayo po ang gumabay sa mga susunod na activities at ganun din po sa paghiwa-hiwalay. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Nawa po ang mga salita ninyo na narinig namin, ang mensahe ninyo na natanggap namin, ay tunay na magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin po ang Diyos at pasalamatan po natin sa ating pong narinig po na mensahe po. At habang ito po ay ating pong pinagbubulayan, ay tayo po ay umawit dito po sa page 158. Iniaalay ko ang lahat. At sa ikatlo pong istansa, tayo po ay tumayo. Tayong lahat po'y tumayo. Jesus ko iaalay, gawin mo ako iyo. Iwan mo ako'y puspusin kitang ikayakin. Manatili po tayo ng tayo. Tingin po natin kay Brother Wilson na pagwakasan po tayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at banal, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa patuloy po na pagkakaloob niyo po sa amin ng mga sandali na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang naging pinto upang ang bawat isa ay magpasya na pumasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang pinto po na ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan, kundi ang pinto po na ito ay nagbibigay ng security upang kami po ay manatiling ligtas sa kasalanan
sa parusa ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. Salamat at ang pinto po na ito ay nakita namin sa persona ng aming Panginoong Jesucristo na siyang naghirap, namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay ang mensahe ng magandang balita na kung ang bawat isa ay magpapasya na sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat. Tulad ng pinto, ang aming mga puso ay mayroong mahiwagang pinto rin, na kami naman po ang may kapangyarihan na magbukas nito. At salamat po na ang aming Panginoong Yesus ay matyagang kumakatok, naghihintay upang ang sino man na magbukas ng kanyang pinto, ng kanyang puso, ang Panginoon ay nagnanais na pumasok upang ito'y linisin, upang ito'y kanyang pagharian. Kaya't dalangin po namin kung mayroon man po sa aming pagtitipon ang hindi pa sumampalataya, ang hindi pa pumasok sa pintuan ng kaligtasan, tulungan mo po siya na magdesisyon, na pagsisihan ang kanyang mga kasalanan, talikdan ang mga kamunduhan, at piliin ang aming Panginoong Yesus, ang makitid na pinto, na ang lagusan ay nagdadala ng kaligtasan at mga pagpapala. Tulungan mo rin po siya na buksan ang kanyang puso sa aming Panginoon upang sampalatayaan ang makitid na pintuan at buksan at tanggapin ang aming Panginoong Yesus sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sa kabila ng mga katotohanan pong ito, ay may naghihintay na buhay na walang hanggan at mabiyayang buhay sa piling ng aming Panginoon. Salamat po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po namin panalangin ang tulungan mo po siya na magpatuloy sa pag-aaral sa iyong mga salita. Nang sa ganon ay patuloy na magamit mo siya sa pangangaral ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat isa na naririto. Pagpalain mo po kami. At naway kung mayroon man po sa aming pagtitipon ang wala pang tunay na kaligtasan, naway magpasya po siya na sumampalataya sa makitid na pintuan. At ito po ay ang aming Panginoong Yesus. Pagpalain mo po ang natitirang oras, pagpalain mo po ang aming breaking of bread. Ingatan mo po ang mga kapatid na uuwi na. Iatid mo po silang mapayapa sa kanilang pansamantalang tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa.